try it. No, Milan, you will try this. Tignan natin kung magugustuhan niya yung atsara. Guys, meron akong daladalang atsara mula sa Pilipinas. So, meron kasi siyang meron siyang onion. So, I mean garlic. So, hindi makakain ni Mommy and Papa. But Milan can eat it definitely. So, I will ask Doc Milan to try it. No, Milan, you will try this. Tignan natin kung magugustuhan niya yung atsara. So, ginawa yan ng pinsan ko bago ako bumalik dito sa Pilipinas. So, kakainin ni Doc. This is made out of papaya. And then, there's different spices and there's carrots. Look. So, you can try it. So, you can try it with the rotli. So, ang ulam natin ngayon is rotli. There's this pickle, Milan. Look at this carrot. She cut it with with that slicer, you know. And there's cabbage and we have rotli and stuff. Without rotli. How was it? What's the taste of it? It's tangy taste. Tangy, yes. It's a little bit sour. And then? But it tastes good, papaya chutney. You like it? Do you know the papaya chutney we eat with in Gujarat? You like it? Yes. I will try it with roti. Good with rotli, right? The juice come out of papaya and all. It tastes very good. Very good, right? On a scale of 1 to 10? 8. 8 out of 10. It's little bit different as compared to our atano, our pickles here in India. Ours is spicy. It's not spicy. And it have a lot of oil. Your pickle have a lot of oil. But this pickle, this one have syrup. Sugar syrup. Have some sugar syrup and the papaya, it's very good and healthy, right? So 8 out of 10 guys, nagustuhan daw ni Doc. Kain tayo guys. So ayan guys, meron din silang version ng, what do you call this one, Mami? Anong suche? Chundo. Chundo. So meron din silang version ng mango dito. And this one is sweet. Mango, ne? So ours here is papaya. And this one is mango. And this one is very sweet. Extra sweet. Extra sweet. I think Milan, the first time that I've tasted this chundo, I think I like it. It's because of same taste, same texture. You remember something? I think because I remember something from Philippines. Juot para. Nana, adyo. Ganyan yung itsura niya guys. Manamis-namis. Ready ako ngayon kasi meron kaming pupuntahan na mga magkakaibigan. So, meron akong mga kaibigan doon sa kabilang streets, diba? Street. So, in-invite nila ako na magtingin-tingin daw kami ng mga statue nung Ganeshji. So, Ganpati. Kaya pupunta kami ngayon sa Rajpipla. And kahit na umuulan, kung napapansin nyo medyo wet yung daan. So, magdadahan-dahan na lang kami. And meron kaming pinapare na 3 bike yata. So, ayun. Nakapagluto na ako ng pagkain dito sa bahay. Kaya makakalabas na ako and makakaalas. And today naman kasi hindi naman marami yung lulutuin and hindi naman marami yung kakainin nila. Since 3 nga lang sila and si Mami konti lang naman yung kinakain niya everyday. So sinasara ko lang yung lahat ng mga doors dito para hindi na sila mahirapan maya-maya. So ayun, papakita ko sa inyo yung lahat ng mga Ganapati statue and tignan natin kung meron tayong mahanap na makakapag-explain sa atin nung mga statue. So, kita-kita tayo mamaya. O ayan guys, nakasakay na nga kami dito sa mga bike namin and kasama ko nga si Prayosha Didi ngayon. Nagtingin-tingin nga kami ng mga Ganpati statue dito guys kasi sa araw na ito yung tinatawag nilang Ganesh Chaturthi. Devil form dyan eh. Apel ako keway. Devil. Demon. Kung nakikita nyo nga dyan na merong elephant head guys, Ganeshji yung tawag nila sa kanya. So
So, ayan guys, dito pala is bawat group, merong kanya-kanyang nakatalagang ganpati sa kanila. So, itong meat group na ito, yung nakatalagang ganpati sa kanila is yung farm na ito, wherein pugot yung ulo ng demon. That means, natalo na niya yung demon. And meron siyang alaga doon na ahas. So, marami pa tayong makikitang ganito guys. And nandito kami ngayon sa Rashida Market and we are with Ars Nabil and Dipra Didi and everyone. Ayan, napakalaming tao. So, yung Ganesh Chaturthi na to guys, sineselebrate nila bilang pagsa-celebrate sa birthday ni Ganesh G. So, bawat street dito, bawat barangay, and bawat grupo, meron talaga silang ginagawang mga murti o statue, and kanya-kanya sila ng creativity. So, depende sa kanila kung paano nila ide-design to. Kagaya na lamang god nila na si Ganesh G, nakasakay dito sa napakalaking elepante. And tinanong ko nga kay Milan kung meron bang meaning, pero wala naman daw meaning. Depende lang talaga sa kanila kung ano ba yung gusto nilang murti and kung paano nila ipoportray yung Ganesh G nila. Nagsimula nga daw yung pagsa-celebrate nitong Ganesh Chaturthi sa mga Maharashtra people guys, and yung mga yon is matatagpuan sa Mumbai o mas kilala natin sa Bombay. Kaya kapag mapupunta ka talaga sa Mumbai, napakalalaki ng mga statue nila and mas masaya daw doon. Dahil nga per street yung paggawa ng mga murti o statue, kaya kailangan namin pumasok sa mga iski-iskinita, kaya hindi talaga advisable na kapag magtitingin-tingin ka ng mga statue, gagamit ng sasakyan. Mas advisable nga na kahit magbike ka na lang, at least makakalusot-lusot ka sa mga iskinita. Inalis ko nga yung sound nito guys, kasi bawat statue or bawat lugar, nagpapatugtog talaga sila ng mga kanta, baka makopyright tayo. Yung mga nakikita nyong maliliit na Ganesh G statue na yan guys, yung mga tao yung naglagay niyan. So, ipapalubog nila yan at the end of the celebration sa river. Kahit sinong gusto nga maglagay ng mga Ganesh G statue, pwede naman. Bibili ka lang nga sa palengke, pagkatapos dadasalan lang nila. Sobrang dami nga namin nakita mga ganpati statue guys, and iba-iba nga yung design nila, iba-iba yung kulay and nila. Yung ibang mga statue, binibigyan nila ng meaning and ginagamit talaga nila yung creativity. Yung nakikita nyong lalaking nakaupo dyan guys, tinatawag nilang Shiva. Pagkatapos si Shiva kasi is yung tatay ni Ganpati Ji. So dito guys, pinapakita nila na nakikipaglaro nga si Shiva kay Ganpati Ji gamit nga yung trident niya. Sobrang daming mga statue na makikita dito, kaya naman sobrang tuwang-tuwa din yung mga bata. And yung nga batang ito na si Gian, halos everyday nga siyang pumupunta sa mga statue na to para tignan sila. Yung celebration kasi na to guys, 9 days siya. And the last day nga, lulubog nila sa river and magsasayawan yung mga tao. And sana maipakita ko and makapunta kami ni Mila. Kasi sobrang saya talaga nung celebration na yun. Lagay nga din sila ng mga lightings na sa daanan. Pupunta dito sa murti nila. Ayan, nakaupong statue ni Ganpati Ji. Mga nagpapahinga. Usually guys, tuwing 8 o'clock, meron nga ginaganap na arty and meron kanya-kanyang gimmick yung mga tao. Madalas nagpupulong-pulong nga yung mga tao dito at binabantayan nga yung statue nila, and marami nga silang mga nakikitang mga kakilala, kamag-anak, pagkatapos magkakantahan sila sa harap ng statue. So ayan, ito naman yung statue ni Ganpati Ji na may kasamang dalawang baka. मंडलावती ने एक पद्मसेन नाम નો પુત્ર છે. Moto siya. Kung itatanong nyo nga guys kung sino ba yung nagsho-shoulder ng ganitong kalalaking mga statue. So by donation kasi yan guys, maglilikom-likom sila ng pera or kung sino man yung gusto mag-donate, pagsasama-samahin nila yung pera. Pagkatapos nun, magmi-meeting sila kung ano ba yung gusto nilang gawin na statue and kung anong form ba. And medyo matagal-tagal nga yung pagpaplano guys, dahil dapat 1 or 2 months before ng celebration, meron na nga silang idea and meron na silang plano. मन कराऊ मारा हाथे उवाला गणपति देवा मन कराऊ मारा कराऊ मने हूँ तो गरीब क्या दिलाऊ वाला गणपति देवा
Meron din palang story guys kung bakit yung ulo ng god na to elepante. So nakita nyo kanina yung Shiva na nakikipaglaro sa kanya dun sa statue. Ang nangyari pala guys, umalis si Shiva para nga makipag-away sa mga demonyo and puksain sila. Pagkatapos, yung asawa niya, which is si Parvati, na iwanan and gusto nga daw niyang maligo. Para nga merong magprotekta sa kanya, gumawa siya ng bata and ang pangalan niya is Ganpati. Pero nung pagkabalik nga ni Shiva, meron siyang nakitang bata na nagbabantay and ayaw papasukin ng bata si Shiva kasi nga inutusan siya ni Parvati. Wala nga papapasukin kahit sino man. So ayaw niya papasukin si Shiva. So nagalit nga si Shiva the Destroyer and pinugot niya nga yung ulo ng bata and yung ulo ng bata napunta daw sa Mars. Nagalit nga yung Parvati pagkatapos pinabuhay niya ulit yung bata and nakita nilang pampalit sa ulo ng bata yung elepante. Kakain dito sa park na ito, food park. So, ayan, nahanap tayo ng makakain. Diyan, hukay to. So, ayan, dito tayo kakain ng dinner which is the Royals Cafe. So, inihintay lang namin yung mga kasama namin and nahati kami kasi meron silang yung mga pinuntahan. Let's check the place out. Dito guys, hanap tayo ng maupuan. Ay, unat video ko yung nag-order na tayong kumain. We order different food. Chocolate shake. Maneke joke, Willie. This is the one that I don't know how to pronounce. Harabara kebab. Very difficult name to say. So dito nga sa pagkain na ito is meron siya ditong suke. Favorite made by you. Sushi batatas ना 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 Sushi. ग्रीन कलर ने બધું oily So, ganyan siya, kebab yung tawag nila dyan. And meron siyang green chutney and meron siyang salad dito.